Si dating Speaker Romualdez ginamit umano ang mga pondong naka for later release para isulong iyong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan naman po ay mula kay dating Senate President Chis Escudero. Sa iba pang mga development, update po tayo mula sa linya ni Bombo JC Galvez. Inakusahan ni dating Senate President Francis Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na ginamit umano ang mga pondong naka for later release para isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa manifestation sa plenaryo ng Senado, sinabi ni Escudero na kanyang kinumpirmang naunang pahayag ni Navotas City Representative Toby Chanco na ang pagsasampa ng reklamo laban kay Duterte ay ginamit ni Romualdez bilang kapalit para sa for later release. Nangako umano si Romualdez na ilalabas ang pondo ng for later release bagong halalan noong Mayo 2025 kahit na alam niya mula sa simula ng impeachment complaint laban kay Duterte ay hindi tatalakayin ng Senado hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon pa kay Escudero, iniipit daw ni Romualdez ang pondo ng mga kongresista na nasa for later release at hindi ito ilalabas kung hindi sila lalagda sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. Naniniwala si Escudero na pinupuntirya siya ngayon dahil siyang sinisisi ni Romualdez sa pagkakatanggal kay dating Congressman Zaldico noon bilang Appropriations Committee Chairman ang pagvito ng Pangulo sa for later release ng mga kongresista ngayong taon at ang pagbasura sa impeachment case laban kay VP Sara. Sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Samantala, tiniyak ni Escudero na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at kasulukuyan na rin inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa mga nag-aakusa at nagsasangkot sa kanya gamit ang mga mapanira at walang basihang paratang. Sinabi ni Escudero na 27 taon na siya bilang lingkod bayan at kailanman ay hindi siya nasangkot o kinasuhan ng anumang uri ng korupsyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.